Noong panahon ng mga Viking sa Denmark, may isang higanting troll na masayang namumuhay kasama ang kanyang maliit na anak sa tuktok ng bundok. Habang naglalaro silang mag-ama, biglang dumating ang pinuno ng isang tribo kasama ang kanyang mga mandirigma sakay ng kabayo. Plano nilang patayin ang higante. Nang makita sila ng troll mula sa malayo, agad niyang kinuha ang kanyang anak at tumakbo papunta sa kabilang bahagi ng bundok para iligtas ito. Pero napalibutan siya ng mga Viking. Dahil ayaw niyang madamay ang kanyang anak, itinago niya ito sa gilid ng bundok at sinubukang takutin ang mga mandirigma para umatras. Ngunit hindi sila natakot. Inulan nila ng pana, sibat, at apoy ang higante hanggang mawalan ito ng balanse at mahulog mula sa bundok, namatay agad sa pagbagsak. Mula sa kanyang pinagtataguan, tahimik na pinanood ng batang troll ang lahat. Lumapit ang pinuno sa bangin at nang alisin niya ang kanyang maskara, nakita niya ang batang troll. Saglit niyang naisip na patayin din ito, pero dahil sanggol pa lamang, pinili niyang pabayaan itong mabuhay. Tahimik siyang umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkaalis nila, bumaba ang maliit na troll papunta sa dagat at nakita ang walang buhay na katawan ng kanyang ama. Sinubukan niyang hilahin ito palayo sa mga uwak at buitre, pero sobrang bigat nito. Kaya gamit ang espada, pinutol niya ang katawan ng kanyang ama, at isa-isang dinala ang mga bahagi nito sa loob ng isang kuweba. Doon siya nanirahan ng mag-isa sa loob ng maraming taon. Habang lumalaki ang troll, araw-araw niyang tinitingnan ang ulo ng kanyang ama, at umiiyak sa sakit at galit na bumabalot sa kanya. Samantala, sa tribo ng Denmark, may ginaganap na seremonya para sa pagbubukas ng bagong tavern ng mga Viking. Habang abala ang lahat sa pagdiriwang, lumabas naman mula sa kanyang kuweba ang troll na matagal nang naghihintay ng tamang panahon para maghiganti. Nang gabing iyon, habang nagsasaya ang mga Viking sa loob ng tavern, dumating ang troll. Una niyang pinatay ang bantay sa labas sa pamamagitan ng pagdurog sa ulo nito bago siya pumasok sa loob. Doon, brutal niyang pinatay ang lahat ng Viking na kanyang nadatnan. Kinaumagahan, dumating ang pinuno kasama ang kanyang mga tauhan at laking gulat nila sa nakita. Kalat ang mga bangkay sa buong tavern at lahat ay pinatay ng napakabangis. Tinanong ng pinuno ang kanyang komandante kung nasaan ito noong nangyari ang pag-atake. Nahihiyang sumagot ang lalaki na natutulog lamang siya matapos malasing. Ngunit napansin nilang kakaiba ang pag-atake dahil walang babae o matanda ang sinaktan. Dahil dito, nagsimulang mabahala ang pinuno. Habang lumalala ang sitwasyon sa Denmark, dumating naman sa lugar ang isang sikat na mandirigmang Viking na si Leo kasama ang kanyang mga tauhan mula sa Gatlan. Habang naglalayag sila para sa panibagong pananakop, napilitan silang huminto malapit sa Denmark dahil sa matinding lamig. Nang makita sila ng isang sundalong Danish, binalaan sila nito na teritoryo rin ng mga Viking ang lugar na yon. Ngunit sinabi ni Leo na wala silang balak manloob at nais lamang nilang magpahinga ng ilang araw. Dinala sila ng sundalo sa pinuno ng tribo at masayang tinanggap ng pinuno si Leo dahil kilala nito ang ama ng mandirigma noon pa man. Nang gabing iyon, naghanda sila ng malaking salusalo para kay Leo at sa kanyang mga tauhan. Habang nag-inuman sila, napansin ni Leo na napakaraming biyuda sa nayon at kakaunti na lamang ang mga lalaking Viking. Ipinaliwanag ng pinuno ang tungkol sa troll na gabi-gabing pumapatay ng mga mandirigma. Dahil dito, sinabi ni Leo na mula ngayon ay sila na mismo ang maghihintay sa halimaw. Pagsapit ng hating gabi, dumating ang troll sa labas ng tavern. Naamoy nito ang paligid at tila sinusuri kung sino ang mga nasa loob. Kinaumagahan, nagtaka ang pinuno dahil walang namatay noong gabing iyon. Sinabi ni Leo na dumating na ang troll ngunit parang ayaw nitong makipaglaban sa kanila. Dahil gusto niyang maintindihan ang halimaw, sinimulan ni Leo ang paghahanap sa troll sa kabundukan. Ngunit wala silang makita kaya bumalik sila sa nayon. Kalaunan, nagpunta si Leo sa isang babaeng nagngangalang Lena na nakatira mag-isa malapit sa bundok. Kilala siya ng mga tao bilang isang babaeng kayang makita ang kamatayan bago ito mangyari. Tinanong siya ni Leo tungkol sa magiging kapalaran ng laban sa pagitan ng mga Viking at ng troll. Sinabi ni Lena na mamamatay ang troll pero maraming Viking din ang masasawi at malulunod sa dugo ang buong lupain. Dagdag pa niya, karapat-dapat lamang iyon sa mga tao roon dahil sa ginawa nila sa troll noon. Nagulat si Leo at lalo siyang naging mausisa tungkol sa nakaraan ng halimaw. Kalaunan, kinausap ni Leo ng pribado ang pinuno at tinanong kung may pinatay bang babae o bata ang troll.
Sumagot ang pinuno na puro malalakas na mandirigma lamang ang pinapatay nito. Dahil dito, sinabi ni Leo na matalino at disiplinado ang troll sa paraan nito ng pagpatay. Hindi natuwa ang pinuno sa sinabi niya at iginiit nitong isa pa ring halimaw ang troll. Ngunit napansin ni Leo na may dahilan kung bakit piling tao lamang ang pinapatay nito. Nang muli niyang puntahan si Lena, doon niya nalaman ang mas malalim na katotohanan. Ikinuwento ni Lena na noong bata pa siya, pinilit siyang maging alipin ng pagnanasa ng mga Viking. Maraming lalaki ang gumagawa ng masama sa kanya gabi-gabi, ngunit simula nang magpakita ang troll, tumigil ang lahat dahil natakot sila rito. Sinabi rin ni Lena na hindi kailanman sinaktan ng troll ang mga inosente. Sa katunayan, naghihiganti lamang ito dahil sa kalupitang ginawa ng mga Viking sa kanyang ama. Nang malaman ito ni Leo, kinausap niya muli ang pinuno at sinabi niyang nalaman niya ang katotohanan tungkol sa troll. Ngunit hindi agad umamin ang pinuno. Sa paglipas ng mga araw, natuklasan naman ni Leo at ng kanyang mga tauhan ang kuweba ng troll sa bundok. Pumasok sila roon at nakita nila ang mga buto at labi ng ama ng troll. Ngunit isang Viking ang gumawa ng malaking pagkakamali. Dinurob nito ang bungo ng ama ng troll at inihian pa ito bilang pang-insulto. Nang makabalik ang troll at makita ang nangyari, tuluyan itong naggitngit sa galit. Kinagabihan, muling sinalakay ng troll ang tavern. Isa-isa nitong pinatay ang mga Viking, lalo na ang lalaking sumira sa bungo ng kanyang ama. Sinubukan ni Leo na labanan ito ngunit napakalakas ng troll. Habang sinusubukan nitong tumakas sa bubong, nahawakan ni Leo ang kanyang paa at ikinadena ang braso nito. Nagkaroon ng matinding laban sa loob ng tavern hanggang sa putulin mismo ng troll ang sarili nitong kamay para makalaya. Sugatan nitong tumakbo papunta sa dagat ngunit hindi na nakalayo pa at bumagsak sa dalampasigan. Maya-maya, may tila misteryosong humila sa bangkay nito papunta sa ilalim ng dagat. Kinabukasan, inamin na rin ng pinuno kay Leo ang buong katotohanan. 20 taon na ang nakalipas, pinatay nila ang ama ng troll kahit wala naman itong ginagawang masama. Dahil doon, naghiganti ang anak nito sa lahat ng sangkot sa krimen. Sinabi ni Leo na hindi tunay na halimaw ang troll dahil hindi ito nanakit ng inosente, hindi tulad ng mga Viking na unang gumawa ng kasamaan. Nahiya ang pinuno sa kanyang mga ginawa. Sa pag-akalang tapos na ang lahat, nagdiwang ang mga Viking at isinabit pa nila sa tavern ang putol na kamay ng troll bilang tropeo. Ngunit pagsapit ng hating gabi, isang mas malaking halimaw ang sumalakay sa nayon. Ito pala ang ina ng troll. Pinatay nito ang pari at brutal na nilipol ang mga Viking sa tavern bago nito kinuha ang putol na kamay ng kanyang anak. Kinaumagahan, naniwala ang lahat na buhay pa ang troll. Ngunit nang mag-isa na pumunta si Leo sa kuweba sa ilalim ng dagat, natagpuan niya ang bangkay ng troll. Doon niya nakaharap ang ina nito at nagkaroon sila ng matinding laban hanggang sa mapatay niya rin ito gamit ang espada. Pagkatapos ng laban, isang batang lalaki ang biglang dumating dala ang espada. Doon napagtanto ni Leo ang katotohanan. Ang batang iyon ay anak ni Lena at ng troll. Ngunit imbes na patay nito, ibinaba ni Leo ang kanyang sandata at piniling protektahan ang sikreto nito. Bago siya umalis, binalaan niya si Lena na kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa bata, tiyak na papatay nila ito. Tahimik lamang na sumagot si Lena na mananatili ang sikreto sa pagitan nilang dalawa. Sa huli, gumawa si Leo ng libingan para sa troll at sa kanyang ina malapit sa tahanan ni Lena. Habang pinagmamasdan iyon mula sa malayo ng batang troll, tahimik itong umiiyak. Pagkatapos nito, tuluyan nang umalis si Leo kasama ang kanyang mga tauhan pabalik sa Gatlan. At doon nagtatapos ang kwento.